Pasakit ka lang sa balikat namin. Sigaw ng anak kong si Alicia, sa aking kaawan nang humingi ako ng sakay. Noong gabing iyon, pinalayas nila ako sa bahay na tinitirhan ko ng maraming taon, habang sinusuportahan ko sila sa lahat ng makakaya ko. Kaya't binlock ko ang access nila sa lahat ng credit card ko. Kinansela ang first class ticket nila papuntang Boracay. At pagkatapos ay ginawa ko ang bagay na akala nila ay hindi ko kaya. Pero simula pa lang yon ng plano ko. Pagkatapos, may ginawa akong hindi ko inasahan kahit sa sarili ko. Bago tayo magpatuloy, pakikalman nyo na po ang like at subscribe sa channel. At sabihin nyo sa comment section kung saan kayo nakikinig. Yumupi ang shopping list sa kamay ko na parang mga nakalimutang pangako. Alicia, pwede mo ba akong ihatid sa palengke? Kailangan ko ng gamit para sa barbecue mamayang gabi. Nakabitin ang mga salita sa maliwanag na kusina sa probinsya ng Quezon. Sinisilangan ng umaga ang magulong countertop kung saan nakatiwangwang ang mga tasa ng kape na parang mga usapan naming inabandona. Tumingin sa akin ang anak ko mula sa cellphone niya. Malamig ang mga mata na parang hanging amihan. Seryoso ka ba talaga ngayon? Mabilis lang naman. Inimbita ko si Mang Tonyo at Aling Carmen. Baka nga rin si Dave. Tatay, hindi. Tumayo siya. Umingay ang upuan sa sahig na semento. Hindi ako iyong driver mo. Pasakit ka lang sa balikat namin. Alam mo yon. Parang sampal ang mga salita. 65 anyos na ako. At ang sarili kong anak ang nagsabi sa akin na parang hindi ako dapat na obligasyon. Alicia, kaarawan ko ngayon. Gusto ko lang magluto para sa mga kaibigan. Kaarawan mo. Tumawa siya ng matulis at mapait. Akala mo ba espesyal ka na dahil diyan? Akala mo ba magbabago yon ng kahit ano? Lumitaw si Leonardo sa pintuan. Nakapaltak ang mga braso. Ano ba yang ingay na yan? Gusto raw ihatid ni tatay na parang taxi service ako. Sabi ni Alicia na may galit. Hay naku, Mang Renato. May pamilyar na pangmamaliit sa boses ni Leonardo. Kaya mo naman siguro yan mag-isa. Hindi kami charity dito. Hinigbitan ko ang hawak sa listahan. Beer, liempo, maize, uling. Mga simpleng bagay para sa simpleng selebrasyon. Hindi naman ako humihingi ng marami. Hindi humihingi ng marami. Lalong tumaas ang boses ni Alicia. Dito ka nakatira sa bahay namin. Kumakain ng pagkain namin. Gumagamit ng kuryente at tubig namin. Lahat ng ginagawa namin, ikaw ang sentro. Tumahimik ang kusina maliban sa ugong ng ref. Bahay namin. Tahimik ang kusina maliban sa ugong ng refrigerator. Bahay namin. Yung bahay na binili ko para sa kanila. Kung saan ibinigay ko ang lahat. Na hinihingi ko lang ay makitira. CJ, kunin ko na ang jacket ko. Hinila ko ang jacket sa sabitan. Kaya ko na. Binatukan ni Alicia ang countertop. Huwag kang magmalinis, biktima. Tay. Alam nating lahat kung paano to. Lumabas ako ng walang salitang iba. Iniwan ang birthday card mula kay Aling Peterson sa counter na hindi pa nabubuksan. Kinagat ng hanging umaga ang pisngi ko habang kinuha ko ang cellphone. Matatag ang daliri kahit nanginginig ang dibdib. Grab. Kailangan ko ng sakay papuntang palengke sa bayan. Dumating agad ang sasakyan. Tumango ang driver ng maayos nang makapasok ako sa lumang upuan. Sa bintana, nakita kong lumiliit ang kanilang bahay. Ang puting bakod na pininturahan ko noong nakaraang tag-init. Ngayon parang rehas na. May okasyon po. Tanong ng driver, nakatingin sa listahan ko. Birthday barbecue lang. Walang lasa ang mga salita. Habang dumadaan sa bayan ng Quezon, bumalik ang mga alaala. Noong nilipat ko sa pangalan nila Alicia at Leonardo ang titulo, akala ko sinisiguro ko ang kinabukasan nila. Ang tuition sa kolehiyo na binayaran ko, ang kasal na pinondohan ko, ang walang bilang na beses na binuksan ko ang pitaka ko ng walang pag-aalangan. Bawat sakripisyo ay kusang loob, ibinigay ng may pag-ibig. Masigla ang palengke tuwing Sabado ng umaga. Maingat kong pinili ang bawat bilihin. Mamahaling liempo, sariwang mais na may balat pa, dekalidad na uling. Ang kahera, isang binatilyo na mabait ang mga mata. Tinulungan akong maglagay sa plastic. May handaan po, mga dating kaibigan lang. Binayaran ko ng cash, pera na withdraw ko pa noong isang araw. Tahimik ang biyahe pauwi. Tinulungan ako ng driver na buhatin ang mga bag hanggang pinto. Tumanggi nang mag-alok ako ng mas malaking tip. Ang kabaitan mula sa estranghero ngayon ay parang ginto. Tahimik na tahimik sa loob ng bahay. Wala na sina Alicia at Leonardo. Siguro nasa kwarto nila nagreklamo sa inconvenience ng pag-iral ko. Maingat kong inayos ang mga binili. Inilagay ang karne sa ref. Mais sa mangkok. Uling sa labas ng back door. Handa na ang hapagkainan para dekorasyon. Kinuha ko ang magagandang plato.
Yung ibinigay sa amin ni Maria noong kasal namin, 40 taon na ang nakaraan. Bawat piraso inilagay ko ng may seremonya. Para bang may babalik ang dignidad ng araw na ito sa maayos na hapag. Sa bintana, nakikita ko ang ihawan sa likod na handa na. Kumikinang ang metal sa sikat ng hapon. Naghihintay ng saysay. Habang pinapakinis ko ang mantel, may tumigas sa dibdib ko. Isang determinasyong matagal ko nang hindi naramdaman. Tatawag na ang doorbell. Darating si Mang Tonyo at Aling Carmen na may madaling tawa at tunay na init. Sa loob ng ilang oras, maalala ko ulit kung ano ang pakiramdam na pinapahalagahan, na tinatanggap sa sariling espasyo. Tumayo ako sa bintana, pinapanood ang paghaba ng anino sa bakuran. Nakuyom ang kamao ko sa tagiliran. Naghihintay ang ihawan, darating ang mga kaibigan, at pagkatapos niyan, magbabago ang lahat. Umalingaw ang doorbell. Pinunasan ko ang kamay ko sa basahan at binuksan ang pinto. Nakatayo doon si Mang Tonyo at Aling Carmen na may mainit na ngiti at isang bote ng red wine. Maligayang kaawan, par. Binatok ni Mang Tonyo ang balikat ko, habang hinalikan ni Aling Carmen ang pisngi ko. Amoy pabango niya na paalala ng mas magandang panahon. Akala namin hindi na kami makakarating. Grabe ang traffic sa bayan. Dumating si Dev makalipas ang ilang minuto. May dalang isang kese ng beer at suot ang paborito niyang plaid polo. Handa ka na bang sunugin ang mga karne, Renato? Pumunta kami sa likod kung saan walang hangganang kalangitan ng Pilipinas ang nasa itaas namin. Umilaw ang ihawan ng may kasyasyang SSSLA. Asul at orange ang apoy. Inayos ko ang mga piraso ng karne habang binubuksan ni Mang Tonyo ang mga beer. Ang pamilyar na ritual na parang sagrado. Naalala mo noong linggo-linggo tayo ganito. Naupo si Dev sa upuan sa damuhan. Nakalahad ang mga binti. Noong akala natin walang hanggan ang buhay. Sa'yo lang yan. Pang-asar ni Aling Carmen. Plano ko pa ring tumagal. Puno ng tawa ang hangin na parang musika. Ito ang gusto ko. Simpleng pagkakaibigan, madaling usapan, ginhawa ng pagkaunawa. Humihisik ang karne. Napupuno ng amoy ang buong bakuran. Sasali ba sina Alicia at Leonardo? Tanong ni Mang Tonyo habang tumitingin sa bahay. Tatawagin ko. Punasan ko ang kamay at pumasok. Nakita ko silang pareho sa sala. Abala sa cellphone. Uy, nandito na ang mga kaibigan ko. Gusto nyo bang sumama? Tumingin si Alicia. Masama ang mukha. Hindi na, salamat. Ayoko ng salusalo ng mga matatanda. Hindi man lang nag-angat ng tingin si Leonardo. Pas na kami sa convention ng mga lolo't lola. Uminit ang pisngi ko. Mababait silang tao. Gusto nila kayong makilala. Sigurado ako. Sabi ni Alicia na puno ng sarkasmo. Pero may mas mabuting gagawin ako kaysa magkunwaring interesado sa malungkot mong birthday party. Bumalik ako sa likod, pinilit ngumiti. Narinig ng mga kaibigan ko ang lahat sa bukas na pinto. Nakita ko sa maingat nilang ekspresyon, sa biglang pagtuon nila sa beer. Ayos lang ba lahat? Tanong ni Aling Carmen ng mahina. Busi lang sila. Inihaw ko ang mga karne. Tumatalsik ang mantika. Naalala ko bigla, matindi at mapait. 3 taon na ang nakaraan. Lumapit sa akin si Leonardo para sa negosyo niya. Isang api daw. Binigyan ko siya ng ₱850,000 nang walang tanong. Naniniwala sa pangarap niya kahit malabo ang detalye. Nabangkrot ito sa loob ng 6 na buwan. Nawala ang pera na parang usok. Perfectong luto tong mga to, sabi ni Dave, sinusubukang magpatawa. Inilagay ko sa magagandang plato na maingat kong inayos kanina. Kumain kami ng tahimik na may kasamang ginhawa. Lasang abo sa bibig ko ang pagkain kahit pinupuri nila. Well, sabi ni Mang Tonyo pagkatapos, tumingin sa relo. Aalis na kami ha. May book club si Carmen bukas. Sige, tumayo ako, sinimulang magligpit. Ihatid ko kayo sa gate. Kinuha nila ang gamit nila ng mabilis na parang sanay na sa awkward na pag-alis. Sa pintuan, pinisil ni Aling Carmen ang kamay ko. Salamat sa magandang gabi, Renato. Masara ang mga karn. Maligayang kaarawan, kaibigan. Matagal ang handshake ni Mang Tonyo. Ingat ka ha. Inihatid ko sila sa gate. Pinanonood ang ilaw ng sasakyan nila na nawala sa dilim ng gabi sa probinsya. May amoy ng uling at nawawalang pag-asa ang hanging malamig. Tahimik na ang mga ibon sa puno. Tapos na ang araw. Pagbalik ko sa loob, nakita ko sina Alicia at Leonardo sa sala. Nakapaltak ang braso na parang mga hukom. Sarado na ang pinto sa likod ko na parang tinatakpan ang buhay na iniwan ko. Ang ganda ng party, sabi ni Alicia na puno ng pangungutya. Talagang ipinakita mo kung gaano ka kahalaga. Ngumingiti si Leonardo ng malamig at kalkulado. Nga, Renato,
Napaka-impress ng guest list. Nakatayo ako roon, amoy pa rin ng usok at paggabigo ang kamay. May mapanganib na gumagalaw sa dibdib ko. Nakabukas pa ang pinto papunta sa dilim sa labas. Nangangako ng posibilidad na hindi ko pa naisip noon. May mga natirang napkin at baso sa hapag. Multo ng mas magandang panahon. May isang napkin na nahulog sa sahig. Nag-iisa at nakalimutan. Isinara ko ang pinto ng maingat. Ang click ay umalingaw-ngaw sa buong bahay na parang desisyong natapos na. Lumalamig na ang gabi habang pumapasok ako sa sala. Nakatayo sina Alicia at Leonardo na parang bantay. Nakapaltak ang braso. Matigas ang mukha sa paratang. Nagfa-flash ng asul na ilaw ang tea sa kanilang matigas na anyo. Ang ganda ng palabas mo kanina. Simula ni Alicia. Matulis ang boses na parang hanging malamig. Humakbang si Leonardo. Nakuyom ang panga. Ano ba talaga ang trip mo, Renato? Bakit mo inimbita yang mga matatanda sa bahay namin? Kaibigan ko sila. Matatag ang boses ko kahit may lamig na pumapasok sa tiyan ko. Mabubuting tao na gustong mag-celebrate. Bahay namin to. Pinutol niya ako. Nakaturo na parang sandata. Dito ka lang nakikitira. Hindi mo kami pwede imbitahan kahit kailan mo gusto. Tumango si Alicia. Nagniningning ang mata na parang nasisiyahan. Hindi kami pumayag na maging venue ng senior citizen club nyo. Ako ang nagluto. Ako ang naglinis. Hindi nila ginulo ang kahit ano. Hindi yan ang punto. Lalong tumaas ang boses ni Leonardo. Ang punto, hindi ka ang nagdedesisyon dito. Panauhin ka lang sa bahay na to. At ang panauhin hindi nagpaparty. Nakabitin ang salitang, panauhin, na parang uso. Panauhin. Sa bahay na binili ko, para sa kanila 2 taon na ang nakaraan nang hindi nila kaya magbayad ng upa matapos mawalan ng trabaho si Leonardo. Ang bahay na pinirmahan ko ang mortgage. Naniniwalang may saysay ang pamilya. Kung hindi mo marespetong mga rules namin, sabi ni Alicia, mas mahigpit ang pagkakapaltak ng braso. Baka kailangan mo nang humanap ng ibang matitirhan. Nakabitin ang katahimikan. Naputol lang ng malayong ugong ng ref at mahinang tunog ng late night tea. Tiningnan ko silang pareho, ang anak ko at asawa niya. At nakita ko ang mga estranghero na may pamilyar na mukha. Sage. Kumurap si Alicia. Halatang inaasahan pa niyang makipagtalo ako. Ano? Sabi ko, Sage. Tinalikuran ko sila papunta sa hagdan. Mahigpit ang hawak sa barandilya. Huwag kang magdrama, Renato. Sinusubukan lang naming maglagay ng boundaries. Umakyat ako nang walang sagot. Bawat hakbang ay sinadya at matimbang. Ang kwarto ko, kwarto pala ng panauhin, nasa dulo ng hallway. Hinila ko ang lumang maleta mula sa apaador. Halos gasgas na ang hawakan sa mga business trip at bakasyon ng pamilya. Maayos na natiklop ang mga damit sa loob. Kinuha ang gamit sa banyo. Ang larawan namin ni Maria sa huling anniversary namin bago siya kinuha ng cancer. Hinaplos ko ang ngiti niya habang binalot ko ng malambot na damit. Bumalik bigla ang alaala. Matindi at hindi gustong-gusto. Ang kasal ni Alicia, 6 na taon na ang nakaan. Grabe ang gastos sa reception. $1,500,000 para sa bulaklak, catering, photographer, lahat na. Binigay ko ang tseke ng walang alinlangan. Pinanonood si Alicia na sumasayaw sa puting gown. Naniniwalang namumuhunan ako sa kaligayahan. Sulit lahat, sabi ko kay Maria noong gabing yon. Pagod kaming pareho pero nakangiti. Ngayon gusto akong palayasin ni Alicia dahil nag-imbita ako ng kaibigan sa hapunan. Sinara ko ang maleta. Matinis ang tunog sa tahimik na kwarto. Ang wallet ko, puno ng cash na withdraw ko para sa birthday barbecue. Sus ng sasakyan. Hindi, nakapangalan sa aming dalawa ang sasakyan. Isa pang regalo. Isa pang tanikala na ako mismo ang gumawa. Baba, bumalik sina Alicia at Leonardo sa sofa. Nagkukunwaring nanonood ng tea. Walang umangat ng tingin nang lumapit ako. Gumugulong ng mahina ang gulong ng maleta sa sahig na kahoy. Inilagay ko ang susi ng bahay sa center table ng mahina. Sumiklab sandali ang metal sa asul na ilaw ng tea bago nawala sa dilim. Renato, simula ni Alicia, pero nakatalikod na ako papunta sa pinto. Saan ka pupunta? May bahid ng duda sa boses ni Leonardo. Binuksan ko ang pinto. Pumasok ang malamig na hanging gabi para punuin ang pagitan namin. Sa labas, isinara ko ang pinto sa likod ko nang may parehong pag-iingat. Pero sa pagkakataong ito, nasa labas na ako. Hawak ang maleta. Nakatayo sa beranda ng bahay na hindi na akin. Nagdagal ang kalye sa dilim. Dilaw na ilaw ng poste sa walang laman na simento. May tumahol na aso sa malayo at tumahimik ulit. Ginawa ko ang unang hakbang palayo sa bahay. Nagsimula ng gumulong ang gulong ng maleta sa konkreto.
May lasang kalayaan at kawalang katiyakan ang hanging gabi. Umalingaw-ngaw ang mga yapak ko sa tahimik na kalsada habang nilulunok ng dilim at distansya ang bahay. Bumabangga ang maleta sa mga bitak ng sidewalk. Bawat bangga umaakyat sa hawakan papunta sa braso ko na parang paalala ng iniwan ko. Iba ang bayan ng Quezon sa gabi kaysa araw. Mas malambot, mas mapagpatawad. Gumagawa ng mga isla ng init ang mga ilaw ng poste sa malamig na hanging Pilipinas. At nagfo-form ng maliliit na ulop ang hininga ko na nawawala sa dilim. Nararamdaman ko ang bigat ng wallet sa dibdib ko. Sapat ang cash para sa ilang linggo kung magtitipid ako. Habang naglalakad, bumubulwak ang mga alaala. Si Alicia noong 18, umiyak sa kusina ko pagkatapos ng unang heartbreak. Niyakap ko siya habang umiiyak. Nangangako na magiging okay ang lahat. Nakarapat dapat siya sa taong igagalang siya. Hindi nawala sa akin ang irony ngayon. Patuloy ang sidewalk, papunta sa commercial district, kung saan alam kong may maliit na motel. Hindi nasanay ang mga binti ko sa ganitong klase ng lakad. Sumasakit na, pero may nakakalinis sa pisikal na discomfort. Bawat hakbang maliit na paghihimagsik laban sa mga taon ng tahimik na pagpapasako. May dumaan na sasakyan. Sandaling nagliwanag ang daan ko bago nawala sa kanto. Siguro nagtataka ang driver kung bakit may matandang naglalakad na mag-isa na may maleta. Pero wala akong kahihiyan. Kung mayroon man, mas may saysay ako kaysa ilang buwan na ang nakaan. Nadaanan ko ang elementarya kung saan nag-kindergarten si Alicia. Anino ng mga laruan sa buwan ang gumagawa ng kakaibang shadow. Naalala ko ang pagkuha ko sa kanya rito. Hawak ang maliit niyang kamay habang kwento siya tungkol sa araw niya. Kailan pa naging malamig na babae ang maliwanag at mapagmahal na batang yon na pinalayas ako sa sarili kong bahay. Parang pisikal na suntok ang alaala ng libing ng nanay niya. Si Alicia, nawasak at nawala, nakasandal sa akin habang nahuhulog ang lupa sa nitso ni Maria. Nangako akong alagaan ko siya, na hindi ko siya iiwan mag-isa. Sa loob ng 2 taon pagkatapos mamatay si Maria, naging anchor ko si Alicia. Tinulungan ko siya sa lungkot, sinusuportahan sa therapy, nandyan palagi kapag kailangan niya ako. At ganito ang katapusan, susi ng bahay sa center table at maleta na gumugulong sa walang laman na kalsada. Kumikislap ang neon sag ng Pin Lodge Motel sa malayo. Pulang letra na nagsasabing, may bakante, na parang pagdangga. Medyo bumilis ang lakad ko. Kahit hindi ko alam kung dahil sa pagka-excite o pagod. Walang humusga ang night clerk. Isang babaeng pagod ang mata, pero totoong ngiti. Nang i-check-in ako. Room 12, tahimik sa likod. Lumang metal ang susi, mabigat sa palad ko. Tunay na susi para sa tunay na pinto. May katapatan doon. Amoy pin cleaner at bahagyang usok ng sigarilyo ang room 12. Solong kama na may floral na comforter. Maliit na mesa na may 2 upuan. Banyo na halos hindi makagalaw. Hindi gaano, pero akin to ngayong gabi. Maingat kong inayos ang gamit. Isinabit ang mga polo sa makipot na aparador. Inayos ang toiletries sa counter. Inilagay ko ang larawan ni Maria sa nightstand. Kasama ang ngiti niya sa kakaibang kwarto. Nang maayos na ang lahat, humiga ako sa kama. Nakadamit pa. Nakapuldang kamay sa likod ng ulo. Nakatitig sa kisam. Gumagawa ng abstract na hugis ang mga mansa ng tubig sa itaas. At sa loob ng mga dingding, tahimik na umuungol ang tubo sa ilalim ng malawak na kalangitan ng Pilipinas na puno ng bituin na parang mga nakalimutang pag-asa. Pinag-isa-isa ko ang mga taon ng tahimik na pagbibigay. Ngayon nagiging apoy sa loob ko. Tuition ni Alicia sa kolehiyo. ₱2,300,000. Kotse ni Leonardo nang mawalan siya ng trabaho sa Sales. ₱950,000. Down payment sa unang apartment nila. ₱650,000. Gastos sa kasal, emergency loan, regalo tuwing Pasko, birthday check. Magkano na lahat ang ibinigay ko sa mga taon? Magkano sa sarili ko ang ibinigay ko sa buhay nila? Naniniwalang nasusukat ang pag-ibig sa pera at sakripisyo. Tumatag ang hininga ko habang may tumitibay sa dibdib ko. Hindi galit. Masyadong mainit at walang focus ang galit. Mas malamig ito, mas sinadya. Tahimik na katiyakan na tapos na akong tratuhin na parang pasakit ng mga taong nagtayo ng buhay nila sa kabutihan ko. Nakatingin sa akin ng kisame, walang sagot, pero para bang pinatunayan ang alam ko na. Bukas magiging iba. Bukas titigil na akong maging lalaking nagbigay ng lahat at walang hiningi. Bukas magsisimula akong maging lalaking nakakaunawa ng sariling halaga. Pumapasok ang umagang liwanag sa manipis na kurtina ng motel na parang banayad na gising. Gumagawa ng ginintuang guhit sa kupas na karpet. Humaba ako sa makipot na kama. Nagulat sa sarap ng tulog ko. Mas mahimbing kaysa ilang buwan na ang nakaraan.
kahit hindi pamilyar ang lugar. May nagbago sa akin magdamag. Para bang ang pag-alis sa bahay na yon ay nag-alis ng bigat na sanay na akong dalhin na nakalimutan ko na ang pakiramdam ng kalayaan. Mabilis akong nagbihis. Matatag ang kamay habang binubutons ang polo. Iba ang lalaki sa salamin sa banyo kaysa kahapon. Pareho pa ring mukha, parehong buhok na nakukulay-abo na. Pero may nagbago sa mga mata. May layunin, determinasyon. Nasa nightstand ang lumang telepono ng kwarto. Itim at matibay na may tunay na buton. Tinawagan ko ang taxi company. Malinaw ang pagsasalita. Pin Lodge Motel. May sasakyan papuntang bangko sa bayan. 1-0 minuto, sagot nila. Gumigising na ang bayan ng Quezon. Dumating agad ang taxi. Tumango ang driver nang makapasok ako sa likod. Sa bintana, pinanonood ko ang paggising ng bayan. Nagbubukas ang mga tindahan ng kape. May naglalakad ng aso. Mga batang naghihintay ng service. Normal na ritmo ng umaga ng komunidad na parte ako ng mga dekada, pero hindi talaga ako kabilang. May lakad sa bangko. Tanong ng driver, tumingin sa rearview mirror. May ayusin lang sa mga account. Umalingaw-ngaw ang yapa ko sa marmol na lobby ng bangko. Fluorescent ang ilaw sa itaas. Matapat at malinaw ang lahat. Ngumiti ang teller ng umaga. Gitnang gulang na babae na mabait ang mata sa likod ng salamin. Nang lumapit ako. Magandang umaga po. Ano po ang maitutulong ko? Kailangan kong i-block ang access sa mga credit card ko para sa ilang authorized user. Natigilan siya. Naka-hover ang daliri sa keyboard. Nawala po ba o nanakaw ang card? Hindi. Gusto ko tanggalin ang access nina Alicia Santos at Leonardo Santos. Medyo tumaas ang kilay niya. Sir, hindi po karaniwan yan. Sigurado po ba kayo? Maaring maging komplikado ang family financial dispute. Sigurado ako. Walang pag-aalangan ang boses ko. Wala na silang pahintulot na gamitin ang account ko. Dahan-dahang tumango ang teller. Profesionalismo ang nanaig. Kailangan ko po ng I at i-verify ang account nyo. Nagliparan ang papel sa counter. Form na pipirmahan. Authorization na tatanggalin. Lagda na sa saksihan. Bawat pirma, parang tanikala na nabubuksan. Habang dumadaan ang mga gusali sa biyahe ko rito, may kalayaan na dumaloy sa akin. Mas matindi kaysa sa sikat ng araw sa salamin. Nagmamarka ng katapusan ng walang katapusang pagbibigay daan. Naalala ko habang pinipirmahan ang huling dokumento. 2 buwan pa lang ang nakaraan. Tumawag si Alicia na umiiyak dahil gusto niyang irenovate ang kusina. I-650,000 ang estimate. Ipinadala ko ang pera noong araw ring yon. Walang tanong. Naniniwalang pamumuhunan sa tahanan nila ay pamumuhunan sa kinabukasan ng pamilya namin. Kanilang kusina, kanilang tahanan, kanilang kinabukasan. Hindi namin, hindi kailanman. Agad magiging epektibo ang changes. Paliwanag ng teller habang isinilid ang papel sa folder. Lahat ng card na nakalink sa account nyo ay kakailanganin ang direktang pahintulot nyo sa susunod. Perfect. Lumabas ako. Malinaw at puno ng posibilidad ang hanging umaga. May naghihintay na taxi sa curb. Tumawag na ako kanina. Binalak ang bawat hakbang ng may bagong kalinawan. Binuksan ng driver ang pinto. Nakapasok ako sa pamilyar na upuan. Pabalik ng Pin Lodge. Habang lumalayo ang bangko sa rear window, naramdaman ko ang hindi ko naramdaman sa maraming taon. Ang kasiyahan ng paggawa ng desisyon para lang sa sarili ko. Walang consultation, walang guilt, walang pag-aalangan. Puro malinis at matapang na aksyon. Lumiko ang taxi palayo sa curb. Sumali sa daloy ng trapiko. Sa bulsa ko, nagsimulang mag-vibrate ang cellphone ko. 1, 2, 3. Hindi ko kailangang tingnan para malaman kung sino. Parang galit na bubuyog ang vibrate ng cellphone sa binti ko habang nagmamanyobra ang taxi sa trapiko ng bayan. Kinuha ko sa bulsa. Pangalan ni Alicia ang nakikita sa bawat tawag. Tumingin ang driver sa salamin pero walang sinabi. Nakatuon sa daan, pinindot ko ang answer. Ano ba talagang ginawa mo? Pagsabog ng boses ni Alicia bago pa ako makapag-hello. Na-decline ang card ko sa SM. Alam mo ba kung gaano nakakahiya yon? Good afternoon din sa'yo, Alicia. Huwag mo akong hamunin ng ganyang tono. Bibili lang ako ng sapatos para sa presentation sa trabaho. At pinutol ng cashier ang card ko sa harap ng lahat. May lubak ang daan, nyanig ako sa upuan. Sa bintana, dumadaan ang main street ng bayan ng Quezon. Mga tindahan na pinagsama-sama ko si Alicia noon. Hawak ang card ko. Bumibili ng mga bagay na sinasabi niyang kailangan. Ano ang pakiramdam? Tanong ko, matatag na parang bundok ang boses. Ano namang pakiramdam? Mapahiya sa sariling tatay. Pasakit, kahihiyan. Pinakawalan ko ang mga salita.
Kahapon sinabi mo akong pasakit lang sa balikat nyo. Ngayon tumawag ka, dahil hindi ka makabili ng sapatos gamit ang pera ko. Tahimik sa kabilang linya. Nagkunwaring hindi nakikinig ang driver, pero nahuli ko ang mata niya sa salamin. Narinig niya na ang maraming drama ng pamilya sa likod ng taxi niya. Iba to. Bumalik ang boses ni Alicia. Mas mataas na, may bahid ng takot. Hindi mo kami pwede putulin bigla. May gastos kami, obligasyon. Mayroon din ako. Sa loob ng 20 taon, naalala ko. Si Alicia noong 25, tumawag mula sa Bautico sa Manila. May nakita raw perfect dress para sa gala. 18,000 para sa isang gabi. Ibinigay ko ang card number sa telepono nang walang alinlangan. Naniniwalang sulit ang kaligayahan niya kahit magkano. Tatay, sobra ka na. Hindi ganyan ang pamilya. Tama ka. Pinanonood ko ang isang nanay na nagtutulak ng stroller. Nakaturo ang anak niya sa dumadaang aso. Simpleng saya, walang komplikasyon ng manipulasyon o guilt. Hindi gumagana ang pamilya sa pagtawag sa isa't isa na pasakit. Hindi gumagana ang pamilya sa pagpapalayas ng tao sa sariling bahay dahil lang may inimbitahang kaibigan. Hindi mo kami pinalayas. Ikaw ang umalis. Pagkatapos mo sabihing humana ako ng ibang matitirhan. Bahagya nang nanginginig ang boses niya. Frustrated lang kami. Hindi ko. Kaya ko. Banyagang salita sa bibig ko. Kailan pa ako huling nagsabi niyan sa kanya? Kaya ko magdesisyon tungkol sa sarili kong pera. Pasakit na kailangan nyo ng buhatin ngayon. Pinatay ko ang tawag ng mahina. Tumahimik ang cellphone sa palad ko. Patuloy ang taxi sa bayan. Nadaan ang library kung saan madalas kong dalhin si Alicia noong maliit pa para sa story time 30 taon na ang nakaraan. Ang park kung saan natuto siyang magbisikleta habang hawak ko ang likod niya para balance. Habang nawawala ang boses niya sa static, ang daan sa harap na parang landas sa bagong hangganan. Bawat lubak parang hudyat ng katapusan ng mga salita ko. Ayos lang po ba sa likod? Tanong ng driver, lalo pang gumaganda sa bawat minuto. Lumitaw ang karatulan ng Pin Lodge Motel. Maliwanag ang neon sa kalangitan ng Pilipinas. Pero habang lumalapit kami, may isang tao sa may pasukan, matangkad, malapad ang balikat, nakapaltak ang braso sa posisyong kilalang-kilala ko. Bumagal ang taxi. Tahimik pa rin ang cellphone sa kamay ko. May naghihintay sa akin. Bumagal hanggang tumigil ang taxi sa gravel parking lot. Mahaba na ang anino ng hapon sa aspalto. Sa windshield, malinaw ko nang nakita si Leonardo. Naglalakad-lakad sa ilalim ng kumukutitap na karatulan ng Pin Lodge na parang hayop sa hawla. Matigas ang balikat, nakakuyom ang kamay, at kahit malayo pa, kita ko ang galit sa bawat linya ng katawan niya. 1,250 po. Sabi ng driver, pero nakatitig kay Leonardo. Inabutan ko siya ng 1,500. Kinuha ang key-card. Keep the change. Pagbaba ko ng taxi, agad akong nakita ni Leonardo. Mabilis at agresibong humakbang siya papunta sa akin. Namumula ang mukha sa galit. Renato, ano ba talagang laro mo? Isinara ko ng mahinahon ang pinto ng sasakyan. Hinarap siya. May amoy ng alikabok at malayong pino ang hanging hapon. Mapayapa kumpara sa bagyong nasa mata niya. Leonardo, anong ginagawa mo dito? Huwag kang magmalinis. Malapit na siya ngayon nakita ko na ang litaw ng ugat sa lig niya. Na-decline ang card ni Alicia. Kinansela ang confirmation ng flight namin. Akala mo pwede mo lang? Akala ko pwede akong magdesisyon tungkol sa sarili kong pera. Matatag ang boses ko kahit bumibilis ang tibok ng puso ko. Bagong konsepto, alam ko. Nakuyom ang kamao ni Leonardo. Nakabunch ang manggas na parang spring. Sa sandaling yon, habang nagkikiskisan ang gravel sa paa, bumalik ang mga alaala ng mga pautang na ibinigay ko ng walang tanong. Tulad noong ninakaw ng partner niya ang 1,600,000, iniwan siyang bangkarote at desperado. Isinulat ko ang tseke noong araw ring tumawag siya. Walang tanong, naniniwalang ang pamilya ay nagtakip sa pagkakamali ng isa't isa. Matandang ulol, unggol ni Leonardo, humakbang palapit. Ayusin mo to ngayon din. O kaya ano? Humakbang ako pabalik, hindi sa takot, kundi para mapanatili ang distansya. Bigla siyang sumulong, susunggaban ang kwelyo ko. Pero bago pa siya makahipo, naroon na ang driver ng taxi. Humarang sa amin ng may matibay na presensya ng taong sanay na sa gulo. Tama na yan. Tahimik pero may otoridad ang boses ng driver. Tumigil si Leonardo sa gitna ng pagsunggab. Nagulat sa pagharang. Wala kang pakialam dito. Binayaran ako na maayos ng senor na to at tinrato akong may respeto. Sabi ng driver, hindi umatras kahit mas maikli kay Leonardo. Gusto mo magsuntukan? Sa ibang lugar mo gawin. Hindi ako papayag na saktan mo ang disenteng tao.
Nakabitin sa talim ng kutsilyo ang sitwasyon. Nagpalit-palit ang mukha ni Leonardo sa galit, pagkalito, at posibleng kahihiyan. 3 estranghero sa parking lot ng motel. 2 ang nagpoprotekta sa isa laban sa ikatlo. Hindi pa tapos to, Renato, sabi ni Leonardo. Hindi pa tapos. Bumalik siya sa kanyang pick-up. Umingay ang makina ng hindi kailangan. Nagwi-weld ang gravel habang umaalis siya. Umalingaw-ngaw ang tunog sa peder ng motel. Humarap ako sa driver ng taxi na nag-aayos ng jacket na parang walang nangyari. Salamat po. Hindi ko inasahan yon. Ngumiti siya ng totohanan sa pagod niyang mukha. Hindi ko matiis ang mga bully. Ingat po kayo. Umalis ang taxi ng mahina. Iniwan akong mag-isa sa biglang katahimikan. Naglakad ako papunta sa kwarto ko. Matatag ang keycard sa kamay ko kahit umaalon pa ang adrenaline sa ugat ko. Kumalampag ng mahina ang lock. Berde ang ilaw. Welcome. Habang iniikot ko ang susi, humina na ang tunog ng makina sa malayo. Pick-up ni Leonardo na nawawala sa anumang frustrated na retriat na naghihintay sa kanya. Bumukas ang pinto sa maliit kong santuwaryo. Walang pinagbago mula ng iwan ko kaninang umaga. Pero may nagbago sa akin. Ang pagharap kay Leonardo, ang pagtatanggol ng estranghero sa dignidad ko, ang pagkatalo ni Leonardo na parang batang bully sa paaralan. Lahat yon naging mas matigas at tiyak kaysa galit lang. Kumalampag ang pinto sa likod ko. Tinakpan ako sa tahimik na espasyo kung saan maaari nang maganap ang tunay kong mga plano. Pumapasok ang sikat ng araw sa blinds ng motel na parang gintong arrow. Gumagawa ng guhit sa kupas na karpet. At hinila ko mula sa pinakamalalim at pinakamapayapang tulog sa maraming taon. Ang konfrontasyon kahapon kay Leonardo ay nagbigay sa akin ng kakaibang enerhiya kaysa pagod. Para bang ang pagdatayo ng sariling paninindigan ay nagbukas ng reserba ng lakas na nakalimutan ko ng taglay ko. Naligo at nagbihis ako ng may sinadyang pag-iingat. Pinili ang pinakamagandang casual polo at slacks. Kailangan ng kaunting dignidad ngayon. Presentasyon ng sarili na sumasalamin sa seryoso ng layunin ko. Mas matanda sa edad niya ang lalaki sa salamin sa banyo. Pero may bagong paninindigan. 3 blocking layo mula motel ang hintayan ng boss. May simpleng metal sag at maliit na bench na kahoy. Hindi malawak ang public transpo sa bayan ng Quezon. Pero dadalhin ako kung saan ko kailangan. Habang naghihintay, pinanonood ko ang mga maagang commuter na nagmamadali na may kape at layunin. Wala akong madaliin. Nasa panig ko na ang oras. Dumating ang boss na may mahinang YesSST ng air brake. Tumango ang driver nang sumakay ako. Sa bintana, walang hangganang burol ng Pilipinas patungo sa malalayong bundok. Hindi nagbabago ang tanawin sa drama ng tao. Naalala ko ang medical bill na binayaran ko noong nakaraang buwan. Emergency room ni Leonardo matapos ang aksidente sa hiking. I-45,000 na lumabas sa credit card ko nang walang babala o paliwanag. Downtown Legal District. Sabi ko sa driver nang tanungin kung saan ako bababa. Malaking araw po. Pwede mong sabihin yan. Ang law office ni Ati Morrison ay nasa 2nd floor ng lumang brick building sa Main Street. Agad akong tinanggap ng receptionist. Propesyonal na babae na may kulay abo ng buhok at mabait na mata. Nang ipaliwanag ko ang kailangan ko. Pwede na po kayo makipagkita kay Ati Morrison. Sabi niya habang inaakay ako sa halway na puno ng diploma at larawan ng kasaysayan ng batas sa Quezon. Mas bata kaysa inaasahan ko si James Morrison. Mga 45. Mainga sa detalye na galing sa paghawak ng huling habilin ng mga tao. Amoy leader at lumang libro ang office niya. Wood paneling na nagbibigay ng seyosong atmosphere. Emar Santos, naiintindihan ko na gusto niyo baguhin ang inyong last will. Ganap na isulat ulit. Naupo ako sa client chair. Naramdaman ang bigat ng desisyon. Gusto ko magtatag ng charitable trust sa halip na iwan lahat sa pamilya ko. Bahagyang tumaas ang kilay ni Ati Morrison pero nanatiling profesional ang ekspresyon. Karat mo naman po talaga yan. May partikular po bang charity ang nasa isip niyo? Mga organisasyon na tumutulong sa mga nakatatanda na inabandona ng pamilya. Mga taong kailangan maibalik ang dignidad. Sa susunod na oras, pinag-usapan namin ang detalye. Ipinaiwan ni Morrison ang mga option, consequence, legal requirement, habang binabago ang bawat clause sa ilalim ng fluorescent light, nabawasan ang bigat, pinalitan ng mga taon ng tahimik na pagtitiis ng mga hakbang na sinadya. Kamangha-mangha ang tapang niyo po. Sabi ni Morrison habang pinipirmahan ko ang huling dokumento. Karaniwang nahihirapan ang mga tao sa ganitong klase ng pagbabago. Lalo na pagdating sa pamilya. Karamihan sa mga tao ay hindi pa tinawag na pasakit ng sariling anak. Kumalmot ang panulat sa opisyal na papel. Parang gumagawa ng bagong landas.
Bawat pirma parang pagsara ng pinto sa dating buhay at pagbukas sa mas malinis, mas tapat. Agad magiging epektibo ang mga pagbabago. Paliwanag ni Morrison habang isinilid ang kopya sa Manila envelope. Hawak ng trust ang mga asset nyo. Ipapamahagi ayon sa inyong specification pagkamatay nyo. Makakatanggap ng notice ang pamilya nyo kung sakaling nakalista sila sa dating version. Perfect. Kinamayan ko siya. Pinahahalagahan ang matibay na handshake at diretso sa mata. Alam ko na ang mga abogado ay humarap din sa drama ng pamilya kasing dami ng batas. Nakita na ni Morrison ang maraming mapait na laban sa mana para makilala ang tunay na determinasyon. Habang bumababa ako sa hagdan ng courthouse, mas magaan ang pakiramdam ko kaysa mga dekada na ang nakalipas. Malinaw ang lahat sa matinding sikat ng araw. Mga storefront, dumadaang sasakyan, mga taong abala sa ordinaryong araw. Hindi alam na sa gitna nila may matandang nagbalik ng buhay niya. Mahinang tumunog ang cellphone sa bulsa ko. Tunog na naugnay ko na sa bagong komplikasyon. Kinuha ko. Sinilip ang screen sa maliwanag na sikat ng araw sa Pilipinas. Reminder sa kalendar. Isang bagay na apparently itinakda ko at nakalimutan. Reminder na tawagan ang kapatid ko sa Baguio. Biyahe na ipinagpaliban ko ng maraming taon para prioritizin ang walang katapusang pangangailangan ni Alicia. Ngayon, parang pangako ito sa sarili ko. Hakbang patungo sa muling pagkikita sa pamilyang tunay na pinapahalagahan ako. Nakahover ang hinlalaki ko sa screen habang nagsisimula ng sumapit sa akin ang ibig sabihin. May higit pa akong gagawin. Tinanggap ako ng maingay na si DeWalt ng bayan ng Quezon, pabalik sa ritmo ng ordinaryong buhay paglabas ko sa office ni Morrison. Ligtas sa loob ng jacket ko ang mga pinirmang papel. Ang bigat nila, simboliko at literal, ang kinabukasang ginugol ko ng mga dekada para kay Alicia at Leonardo. Ngayon inilipat sa mga estranghero na pahalagahan ang regalo. Huminto ang city bus sa kanto. Mga pasahero na bumababa ng may pasensyang efficiency ng mga sanay na sa schedule ng probinsya. Sumakay ako, ibinaba ang eksaktong pamasahe sa bots at humanap ng upuan malapit sa bintana kung saan nakikita ang malawak na tanawin ng Pilipinas. Habang umaalis ang bus mula sa Legal District, nahagip ng mata ko ang travel ad sa storefront. Puting buhangin, nagtatayugang nyog, pangako ng tropical paradise. Matindi ang alaala na bumalik na parang suntok. 3 linggo pa lang ang nakaraan. Nag-book ako ng bakasyon sa Boracay. First class flight para sa aming 3. Ocean view suite sa isang 5-star resort. Upgrade ng rental car. Pagdiriwang ng kung ano ang naive kong inakala na pagkakaisa ng pamilya. $1,500,000 ang na-charge sa platinum card ko nang walang second thought. Iniisip ang mukha ni na Alicia at Leonardo kapag binigla ko sila ng printed confirmation. Family trip, sabi ko sa sarili ko. Para ayusin ang mga dating sugat at gumawa ng bagong alaala. Mapait ang irony ngayon. Pabalik sa motel room ko. Kinuha ko ang cellphone at binuksan ang airline app. Lumitaw agad ang reservation. Santos Party of 3, alis July 15, babalik July 22. Premium seat na may extra legroom, priority boarding, libreng champag. Pinindot ko ang cancel button. Sigurado ka bang gusto mong kanselahin ang reservation na ito? May cancellation fee. Nakahover ang hinlalaki ko ng 1 segundo bago ko kinumpirma. Susunod ang hotel booking. 7 gabi sa Paraiso. Ngayon nakamarkang cancelled sa pula sa confirmation email. Habang nagsasama-sama ang cancellation sa screen sa tahimik na ugong ng aircon, may tahimik na kasiyahan na namumukadkad. Mas malalim kaysa sa mga regret na dinadala ko ng maraming taon. Bawat kinanselang reservation, parang tanikala na nabitawan. Isa pang desisyon para lang sa sariling kapayapaan ko. Nag-scroll ang contact list sa cellphone hanggang makita ko ang hinintay ko. Mang Tonyo Cruz, pinakamatagal kong kaibigan, at isa sa mga nakasaksi ng kahihiyan kahapon. Agad tumawag ang numero. Renato, kumusta ka pagkatapos kahapon? Tanong niya. Mas okay pa sa inaasahan, actually. Mang Tonyo, libre ka ba mamayang hapon para magkape? May sasabihin ako sa'yo. Siyempre, sa dating lugar. Sa Murphy's Cave sa May 3rd Street. Okay ba sa'yo sa 2:00? Perfect. Kita tayo roon. Pinatay ko ang tawag at isinuksok ang cellphone. Tiningnan ang oasan sa bedside. 45 minuto bago ang meeting. Sapat na oras para pag-isipan ang mga desisyon kaninang umaga. Para ihanda ang sasabihin na isa pang hakbang palayo sa dating ako at papunta sa taong magiging ako. Tumigil na ang pagdating ng cancellation email. Nanatiling tahimik ang kwarto. Sa labas, patuloy ang mabagal na takbo ng bayan ng Quezon. Hindi alam na sa room 12 ng Pin Lodge Motel.
Sistematikong sinisira ng isang matanda ang bawat tulay na itinayo niya sa mga anak na walang utang na loob. Inayos ko ang kwelyo at tiningnan ang refleksyon ko sa salamin sa banyo. Mukha pa rin ni Renato Santos ang nakatingin pabalik. Pero may bago sa mga mata. Kalinawan na galing sa wakasing pagkaunawa ng pagkakaiba ng pag-ibig at pag-inabing, ng katapatan sa pamilya at paggalang sa sarili. 1:30 na ang orasan. Oras na para makipagkita sa tanging tao, mula kahapon na talagang natuwa akong makita. Matibay at masarap hawakan ang brass handle ng Morpheus Cafe nang itinulak ko ang pinto. Papalitan ng mainit na amber na ilaw ng Edison bulbs at exposed brick walls ang sikat ng hapon. Binalot ako ng amoy ng sariwang giniling na kape at bagong luto na pastry na parang yakap ng matalik na kaibigan. Malaking kaibahan sa malamig na efficiency ng law office at nakakalonely na katahimikan ng motel ko. Naroon na si Mang Tonyo, tumayo mula sa corner table na may tunay na ngiti na dahilan kung bakit siya magaling nakasama kahapon sa trahedya ng birthday party ko. Matibay ang handshake niya. Puno ng pag-aalala ang mata na galing sa mga dekada ng pagkakaibigan. Renato, mukha ka. Tumigil siya, pinagmamasdan ang mukha ko. Iba, mas malakas, parang. Nakakatawa kung paano nagbabago ng pananaw ng tao, ang mahimbing na tulog at matitinding desisyon. Pumunta kami sa counter kung saan may barista na may mansa ng pintura sa daliri, at mabait na mata ang kumuha ng order namin. Itim na kape kay Mang Tonyo, kapuksino sa akin. Indulgence na bihira kong payagan kapag balaging binabantayan ni Alicia ang gastos ko na parang lawin ang biktima. Naupo na kami sa mesa namin na may mainit na tasa sa pagitan. Sumandal si Mang Tonyo nang may pasensyang atensyon ng taong nakakita na ng maraming gulo sa buhay para malaman kung kailan kailangang magsalita ng kaibigan. So kwento mo nga anong nangyari pag-aalis namin kagabi. Nag-alala si Aling Carmen. Narinig daw niya ang mga sigaw mula sa loob habang nagpapaalam kami. Bumuhos ang mga salita na parang butil ng kape mula sa sirang supot. Ikinwento ko ang confrontation sa sala. Malamig na pagtanggi ni Alicia sa mga bisita namin. Pagmamayabang ni Leonardo sa kanilang bahay. Dumilim ang mukha ni Mang Tonyo habang ikinukwento ko ang susi na iniwan ko sa center table. Ang maleta na gumugulong sa madilim na kalsada. Ang kakaibang kapayapaang nahanap ko sa makipot na kama sa motel. Talaga kayong pinalayas. Hindi makapaniwalang tono ni Mang Tonyo. Sa kaarawan mo, pagkatapos akong tawagin na pasakit. Hay naku, Renato. Alam ko na parang malayo sila Latili. Pero yon, umiling siya. Hindi makatarungan yon. Patuloy ako sa mga pangyayari kaninang umaga. Pag-block ng credit card. Galit na tawag ni Alicia. Pagtatangkang takutan ako ni Leonardo sa parking lot. Habang umaalon ang singaw mula sa tasa, sumasalamin ang mga salita niya sa pagbabago sa loob ko. Ginawang badge of reclaimed strength ang hapdi ng pagkawala sa gitna ng liwanag ng hapon. At kaninang umaga, binago ko ang testamento ko. Lahat sa charity na. Tumigil sa kalagitnaan ng pag-inom ng kape, si Mang Tonyo. Lahat. Isang foundation para sa mga senior na inabandona ng pamilya. Mga taong naiintindihan kung ano ang pakiramdam na gawing sandata ang pag-ibig laban sa kanila. Nakabitin ang katahimikan sa pagitan namin. Naputol lang ng mahinang kalampagan ng mga plato at mahinang usapan ng ibang tao. Maingat na ibinaba ni Mang Tonyo ang tasa. Pinagmamasdan ang mukha ko na parang ngayon lang talaga ako nakita ng malinaw. Alam mo ba, Renato, mabuti yan. May paninindigan ang boses niya na nagulat kaming pareho. Ilang taon ko nang pinanonood na tratuhin kanina Alicia at Leonardo na parang walking ATM. Lahat kami. Pero walang may lakas ng loob na magsalita nang hindi lumalagpas. Nakita mo rin pala. Siyempre, nakita namin kagabi sa hapunan. Kung paano niya inirapan ang kwento mo tungkol sa hardin mo. Kung paano palaging tinitingnan ni Leonardo ang cellphone niya na parang may mas magandang pupuntahan sa mismong birthday party mo. Diyos ko. Bumalik ang alaala, bored na ekspresyon ni Alicia habang kinukwento ko ang mga kamatis na inaalagaan ko. Mapang-uyam na halingting ni Leonardo nang banggitin kong gusto kong bumisita sa kapatid ko sa Baguio sa susunod na buwan. Mga detalye na napansin ko pero itinabi, inilagay sa family dynamics sa halip na makilala bilang sintomas ng mas malalim na kawalang-galang. Lagi kong tinatanong ang sarili ko kung kailan nagsimula. Sabi ko, kailan ako tumigil na maging tatay nila at naging financial resource na lang. Siguro unti-unti. Hindi naman bigla na lang gumising ang tao, isang umaga at nagdesisyong maging malupit. Dahan-dahan, isang maliit na kompromiso sa bawat pagkakataon. Hinawakan ni Mang Tonyo ang kamay ko sa ibabaw ng mesa, pansamantala. Pero tinigil mo ang pagdulas. Lakas ng loob yon.
Nagsimulang tumunog ang cellphone ko. Parang alarm ng sunog ang pagputol sa usapan namin. Pangalan ni Alicia ang nakikita sa screen. Laawan niya. Ngiting noo mula noong nakaraang Pasko na ngayon parang ebidensya sa krimen. Tumingin si Mang Tonyo sa cellphone. Tapos sa mukha ko. Sasagutin mo ba? Tinitigan ko ang screen. Pinanonood itong kumukurap sa bawat ring. Alam kong anumang sabihin ni Alicia ay magpapatunay lang sa katuwiran ng bawat desisyon ko mula nang lumabas ako ng bahay na yon. At tuloy ang banayad na ritmo ng KF sa paligid namin. Hindi alam na sa table 7. May lalaking pumipili sa pagitan ng nakaraan at kinabukasan niya. Sa bawat hindi sinasagot na ring. Matindi ang ring ng cellphone na humihiwa sa usapan namin na parang talim sa seda. Pulsating ng mabilis ang pangalan ni Alicia, habang pansamantalang tumahimik ang paligid. Itinaas ni Mang Tonyo ang kilay. Naghihintay kung ano ang gagawin ko. Pinindot ko ang answer at sadyang in-on ang speaker. Inilagay ang cellphone sa kahoy na mesa sa pagitan ng mga tasa namin. Tatay, tuluyan mo na bang nawala sa huwisyo? Pagsabog ng boses ni Alicia mula sa maliit na speaker. Nakakuha ng tingin mula sa ibang mesa. Sinabi sa akin ni Leonardo ang episode mo sa murang motel na yon. Good afternoon din sa'yo, Alicia. Huwag mo akong sagutin ng ganyang tono. May mga email ako, cancellation notice para sa Boracay natin. ₱1,500,000 ang nasayang dahil lang may senior moment ka. Namamaga ang mata ni Mang Tonyo habang pinupuno ng galit ni Alicia ang maliit na KF. Tumigil na sa pagkukunwari ang ibang customer na hindi nakikinig. Namatay ang usapan habang nagaganap ang family drama sa harap nila. Kinansela ang trip dahil ang nagbayad nito ay nagdesisyong ayaw ng makipagbakasyon sa mga taong tinatawag siyang pasakit. Loka-loka to. Hindi mo pwede, sabi ni Leonardo, isibaliw ka na raw. Sabi niya na parang may karapatan. Hindi ka na normal mag-isip. Habang umalingaw-ngaw ang boses niya sa pader, may biglang dumaloy na validation sa akin. Mas matindi kaysa sa singaw mula sa mga nakalimutang tasa. Naalala ko, noong isang taong family cruise sa Palawan. Isa pang sorpresa na pinondohan ko, habang buong linggo nagreklamo si Alicia tungkol sa pagkain. Panahon, excursion na maingat kong pinlano. Sa totoo lang, Alicia, mas malinaw ang isip ko ngayon kaysa ilang taon na ang nakaraan. Sinisira mo ang pamilya namin. Paano namin ipapaliwanag to sa ibang tao? Aano kami mabubuhay? Dapat kayong mabuhay sa parehong paraan ng ibang adulto. Gamit ang sarili niyong pera. Mula sa sarili niyong trabaho. Gamit ang sarili niyong kakayahan. Eksaktong 3 segundo ang katahimikan bago bumalik ang boses ni Alicia na mas mataas at desperado. Hindi mo to pwede gawin. May obligasyon kami. Kailangan ng negosyo ni Leonardo. Hindi problema ko ang negosyo ni Leonardo. Hindi problema ko ang shopping mo. Hindi problema ko na hindi kayo marunong mamuhay sa loob ng budget nyo. Bawa salita kalmado at sinusukat. Dala ang bigat ng mga taon ng pinigilan na inis. Tapos na kung maging personal bank account nyo. Tatay, please. Natatakot ako. Hindi ka ganito. Tama ka. Ang dating ako sana ay humingi na ng tawad ngayon. Mag-transfer na ng pera para ayusin ang anumang krisis na ginawa mo. Humingi ng kapatawaran sa audacity na humingi ng basic respect mula sa sariling anak. Hinawakan ni Mang Tonyo ang kamay ko sa ibabaw ng mesa para bigyan ako ng lakas. Pero wala na ang dating lalaking yon, Alicia. Ang lalaking nagpalaki sa'yo, nagbigay ng lahat para sa kaligayahan mo. Naniniwalang may saysay ang pamilya. Pinatay mo siya noong gabing pinalayas mo siya sa sarili niyang bahay. Ang kausap mo ngayon ay kung ano ang natira. At ang natira ay nagdesisyon ng tapos na siya. Tatay mo ako. Hindi mo pwede iwanan to. Subukan mo. Pinatay ko ang tawag ng mahina. Naputol ang protesta ni Alicia sa kalagitnaan. Ganap na katahimikan ang kefe sa isang sandali bago may hindi inasahang nangyari. May nagsimula palakpak. Nagsimula sa matandang babae sa sulok. Dahan-dahan at sinadyang palakpak ang mga pagod niyang kamay. Sumali ang businessman sa may bintana. Ang batang nanay na may stroller. Ang college student na may laptop. Sa ilang segundo, ang buong kefe ay pumapalakpak. Hindi nangungutya, kundi may tunay na suporta. Para bang nakasaksi sila ng isang bagay na bihira at kailangan. May mga tumango na parang alam na alam. May mga ngumingiti na may pagkilala sa sariling karanasan sa mga anak na walang utang na loob. Very good, mahinang sabi ni Mang Tonyo habang sumasali rin ang palakpak niya. Napakaganda. Unti-unting humina ang palakpak. Iniwan ang mainit na usapan at mahinang kalampagan ng tasa pabalik sa saucer. Kinuha ko ang kapuksino ko. Nagulat na matatag pa rin ang kamay ko. Kahit umaalon pa ang adrenalin sa ugat ko. Sa labas, may sirena sa malayo na humina
habang lumalayo sa bayan. Pinagsama-sama nito ang mahinang usapan ng mga estranghero na naging saksi ng aking kalayaan. Ang boses nila na gumagawa ng simfony ng ordinaryong buhay na nagpapatuloy sa mga sandali ng pambihirang pagbabago. Humigop ako ng lumalamig kong kape at ngumiti. Sinundan ako ng etyo ng palakpak habang tumayo ako sa mesa. Kinamayan si Mang Tonyo nang may pasasalamat na alam kong tunay akong nakita ng isang tao. Salamat sa pakikinig sa lahat. Kahit kailan, Per at Renato, proud ako sa iyo. Lumipas ang susunod na buwan na parang mga pahina ng aklat na hindi ko kailanman nangahas basahin. Sa loob ng isang linggo, nakontak ko si Sarah Cruz, pinakarespetadong realtor sa bayan ng Quezon. Babaeng puno ng confidence at direct na nagpaalala sa taong hinahangad ko ng maging. Gusto ko ng talagang akin lang. Sabi ko habang nagmamaneho kami sa mga subdivision. May espasyo para huminga. Perpekto ang bahay na ipinakita niya sa Hillside Drive. Simpleng ranch type na may malalawak na bintana na tanaw ang bundok Banahaw. Kusina para sa isang tao na talagang mahilig magluto. At front porch na sinisikatan ng araw sa umaga at takip-silim. Maingat na iningatan ng dating may-ari. Iniwan ang amoy ng bagong pintura at posibilidad. Matibay ang pundasyon, sabi ni Sarah habang pinipirmahan ko ang kontrata. Tulad ng bagong may-ari. Dumating ang moving day na may malamig na umaga sa probinsya na nagbibigay ng pakiramdam na posible ang lahat. Kasya sa isang load ng sasakyan ang mga gamit ko mula motel. Damit, toiletries, larawan ni Maria, at ang Manila envelope na naglalaman ng bagong testamento ko. Lahat ng iba ay natutunan kong hindi kailangan na bigat. Sa bawat kilometro sa ilalim ng malawak na kalangitan kung saan bumubulong ang mga pino ng pagbabago, natunaw ang mga tanikala ng obligasyon. Nag-iwan ng espasyo para sa mga hiningang matagal ko nang nakalimutan. Nag-drive ako papuntang Taal Lake. Naghiking sa mga trail na matagal ko nang ipinangako sa sarili ko. Natuklasan kong ang kalungkutan ay kalayaan, hindi kalungkutan. Aminsan-minsan ay nagvi-vibrate ang cellphone ko ng mga mensahe mula kina Alicia at Leonardo. Mga paumanhin na parang kalkulado. Mga pakiusap tungkol sa mortgage at gastos sa negosyo. Mga paratang ng kalupitan na nakabalot sa wika ng obligasyon ng pamilya. Binasa ko minsan at agad binura. Wala akong naramdaman kundi ginhawa na hindi na akin ang mga emergency nila. Partikular na nakakaawa ang voicemail ni Leonardo. Renato, sige na. Lahat naman tayo nagsabi ng hindi natin sineryoso. Namimiss ka ni Alicia. Namimiss kita. Hindi ba natin maayos to bilang pamilya? Pamilya. Nawala na ang kapangyarihan ng salitang yon na gawing guilty ako. Sa halip, ginugol ko ang mga araw ko sa paggalugad ng bagong kalayaan. Ang grocery kung saan binibili ko lang ang gusto kong kainin. Ang hardware kung saan pumipili ako ng tools para sa project na para lang sa akin. Ang bookstore kung saan bumibili ako ng nobela na matagal ko nang gustong basahin. Sa wakas may mental space na para ma-enjoy ang mga kwento na hindi pinangungunahan ng krisis ng iba. 3 linggo papasok ng Hunyo, nakatayo ako sa bagong front porch ko. Pinanonood ang paglubog ng araw sa likod ng bundok. May hawak na travel brochure. Scotland, Ireland, mga lugar na pangarap kong puntahan, pero hindi pinrioritize dahil palaging may mas urgent na pangangailangan si Alicia para sa pera ko. Parang bagong kabanata ang bawat pahina ng brochure. Bawat destinasyon ay representasyon ng mga pagpili na pwede kong gawin para lang sa saya, hindi obligasyon. Dala ng hanging gabi ang amoy ng bulaklak sa gubat at posibilidad na umaalon sa mga pino na parang tahimik na palakpak. Sa likod ko, naghihintay ang bahay ko na may ilaw sa mga bintana at hapunan sa kalan. Buhay na eksaktong sukat para sa isang lalaking natuto sa wakas ng pagkakaiba ng mag-isa at malungkot. Bukas baka tumawag na ako ng travel agent. Sa susunod na linggo baka kumuha na ako ng photography class na nakita ko sa community center. Walang hangganan ang kinabukasan. Walang guilt o nakakapagod na pagbibilang para mapanatiling masaya ang mga taong walang utang na loob. Sa unang pagkakataon sa mga dekada, akin talaga ang oras ko. Habang lumulubog ang dilim sa mga bundok at nagsisimula ng lumitaw ang mga bituin sa malawak na kalangitang Pilipino, tiniklop ko ang travel brochure at isinuksok sa bulsa ng polo ko malapit sa puso ko. Tahimik ang gabi, maliban sa mahinang buntong hininga ng hangin sa mga puno at malayong huni ng kuwago na nagmamarka ng kanyang teritoryo. Nagmarka na rin ako ng akin. Kung gusto niyo ang kwentong ito, pakilik ang video, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ang inyong impresyon sa comment section. Para pakinggan ang susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa. Maraming salamat sa panonood.